Mga kababayan, magandang gabi. Ako si Lan ng #WalkWithLan at welcome sa ating channel kung saan tayo nag-uusap ng totoong balita ng walang takot, walang bias, puro katotohanan na may halong talas ng isip, parang yung estilo ni Deo Makalma sa DZRH, di ba? Yung tipong bibigyan ka ng impormasyon na parang kape, mainit, matapang, at magpapagising sa iyo. Ngayong gabi, pag-uusapan natin ang isang issue na parang bomba na sumabog sa social media. AFP, pumapagpag sa balita na tatanggalin ang pensyon ng retired military officers. Walang utos ni PBBM. Oho, mga kaibigan, ito'y parang isang telenovela sa politika. May retired generals na nagrereklamo, may AFP na nagsasabing fake news, at sa gitna nito, si Pangulong Bongbong Marcos na parang hari sa chessboard, hindi gumagalaw pero nagdidikta ng laro. Pero teka, bago tayo mag-dive deep, tanungin ko kayo, bakit ba laging involved ang pera at kapangyarihan sa mga kwentong ganito? Factual yan ha. Ayon sa mga ulat mula sa Inquirer at PhilStar noong October 2025, ang AFP ay nag-deny na may utos si PBBM na tanggalin ng pensyon. Baseless and malicious, sabi nila. Pero bakit may ganitong usapan? Dahil ba sa takot na magsalita ang mga retirado laban sa administrasyon? Ay, yan ang ating susuriin ng detalyado, kritikal at may konting wit para hindi kayo antukin. Kung bago ka dito, i-hit mo na yung subscribe button at i-on ang bell para hindi mo ma-miss ang susunod na expose. Share mo rin sa mga kaibigan mo na mahilig sa totoong kwento. Tara, simulan na natin. Mga kababayan, magsimula tayo sa facts. Noong July 2025, ayon sa News 5 at Business Mirror, sinabi ni Finance Secretary Ralph Recto na unlikely na inform ang pension system ng military and uniformed personnel, MUP, sa ilalim ng Marcos administration. Bakit? Dahil sa takot sa backslash mula sa mga sundalo at pulis. Pulis, sa ilalim ng Marcos administration. Bakit? Dahil sa takot sa backlash mula sa mga sundalo at pulis na umaasa sa automatic indexing ng pensyon. Meaning, tumataas ito kasabay ng sweldo ng active personnel. Ang pension fund para sa MUP ay umabot sa 198 billion pesos allocation para sa 2026, isang 36.8% increase mula 144.7 billion pesos noong nakaraan. Ayon sa Manila Bulletin noong August 2025, si PBBM mismo ang nag-shelve ng reform plan. Bakit? Dahil ba sa compassion o dahil sa political survival? Parang yung tatay niyang si Ferdinand Sr. na gumamit ng militar para sa martial law. Ngayon, ang anak ay gumagamit ng non-reform para mapanatili ang loyalty, mga kaibigan. Okay critically speaking, ito ay isang pagkakamali ang MUP. Okay, pension system ay unsustainable, mga kaibigan. Sino ba ang nagsasabi ng falsehood Yung mga retirado na kritikal sa West Philippine Sea policy ni Marcos o sa inflation o sa corruption scandals? Parang martial law 2.0. Silence the critics by hitting their wallets. Ngayon, pag-usapan natin si Bongbong Marcos ng direkta. Factual, sa kanyang mga termino, ang militar ay nakatanggap ng modernization push ayon sa Crisis Group report noong August 2025. Focusing on external defense sa South China Sea. Pero bakit shelved ang pension reform? Dahil ba sa takot na magrebelde ang mga sundalo tulad ng nangyari sa EDSA? Ang pension system ay isang ticking time bomb. Ayon sa mga ulat, by 2030, ito'y maaaring umabot sa trillions kung hindi i-reform. Si former Finance Secretary Ben Diokno ay nagpupush
for reform noong 2023 to 2024. Pero si PBBM ay nag-back off. Bakit? Political calculus. Ang Marcos family ay may history ng cronyism sa militar. Remember, the Rolex generals under Marcos Sr. Critically ito'y hypocrisy. Habang ang ordinaryong Pinoy ay naghihirap sa mataas na presyo ng bigas, 60 pesos per kilo as of October 2025. Ang retired generals ay tumatanggap ng 100,000 pesos monthly pension without contributions. At ngayon, kapag sila'y magsalita laban, boom, threat ng revocation. Okay, parang sinasabi ni PBBM, mga general, enjoy your pension but shut up. Tulad ng isang tito sa family reunion, bigay ko ito pero huwag kang magsalita ng masama sa akin. No, sabi naman ni Deo Macalma, ang politika parang showbiz, puro script at acting. Okay, tignan natin mga kaibigan, ang Labor Coalition's warning ayon sa Manila Times noong October 2025, ang country's largest labor group ay nagbabala sa AFP, don't use pensions as a political weapon to suppress criticism. Oo mga kababayan, ito'y isang tool para i-silence ang dissent. Factual example, retired officers na nagrereklamo tungkol sa destabilization talks, posibleng mawalan ng pensyon kung seditious. Bakit critical ito kay PBBM? Dahil sa kanyang administrasyon, ang freedom of speech ay under attack. Recall the cybercrime law abuses. Ito'y hindi lang tungkol sa pensyon, ito'y tungkol sa democracy. Parang yung tatay niya na nag-declare ng martial law pero para discipline ang bayan. Ano sa tingin ninyo mga kaibigan? Mga viewers, comment down below. Comment ba, i-reform ang pensyon o hayaan na lang para sa loyalty? Mga kaibigan, zoom out tayo. Ang SSS pension reform sa September 2025 ay magbibigay ng increase sa 2.5 million pensioners, 1,000 to 5,000 over 3 years. Pero para sa MUP, wala. Bakit? Dahil ang budget ay strained. Ayon sa PNA, si PBBM ay nagutos ng wise investments sa SSS at GSIS. Pero ang MUP ay sacred cow mga kaibigan. Ito ay inequality. Ang ordinaryong guro o nurse ay nagbabayad para sa kanilang pensyon, habang ang militar ay entitled. Under Marcos, ito'y pinapalala pa. Bakit hindi implement ang reform tulad ng inirekomenda ni Recto? Dahil ba sa takot sa coup? No? History repeats. EDSA 1986 ay dahil sa militar na nagrereklamo mga kaibigan. Okay. Tignan ang data Ang MUP pension ay 80% ng active pay, automatic. Sa US o Europe, may contributions. Dito, zero. Okay? Anong resulta? Taxpayers shoulder the burden. Sa 2025 budget, 198 billion pesos para sa pensyon. Mas malaki pa sa edukasyon allocation sa ilang areas mga kaibigan. Parang loto ang militar ay nanalo ng jackpot habang tayo ay nagbabayad ng ticket. Sabi ni Deo Macalma, ang gobyerno bigay sa baril, kuha sa walang sandigan. Ang recent fake news mga kaibigan ay posibleng planted para i-test ang waters. Pero ang totoong threat ay sa PhilStar report. AFP in criminal cases for spreading falsehood. It's censorship. Sa konteksto ng Marcos admin na may mga low approval on corruption per surveys, ito'y para i-control ang narrative. Ngayon, konting wit para magaan. Imagine si PBBM sa Malacanang. Mga general, pension nyo safe. Basta wag kayo mag-post sa Facebook. Parang strict dito sa group chat. Pero seriously ito'y dangerous precedent. Factual tayo sa Mindanao Times. Ang AFP ay nag-warn ng sanctions pero denied the arbitrary removal. Si PBBM ay weak leader, shelving reforms para sa short-term peace. Pero long-term disaster tulad ng kanyang West Philippine Sea stance, no? Tough talk pero no action. Parang boyfriend na I love you pero walang effort. Ano ang solusyon? Reform now. Contributions mula sa new recruits tulad ng proposed bills. Mga kababayan, sa huli, ang isyong ito ay tungkol sa power imbalance. Si PBBM ay nagpapakita ng favoritism sa militar para sa loyalty, habang tinatakot ang critics, factual, critical at alarming. Kung nagustuhan mo ito, subscribe na. Hit the like button
Share sa mga retired friends mo. Comment down below, reform or not. Para sa higit pang deep dives, stay tuned. Salamat at mag-ingat kayo. Mabuhay ang Pilipinas.